Eh, gandang gawing rest house niyan sa Pinas mga ka-woodworks. Yan ang bagong project namin ngayon mga ka-woodworks. Ang gagawin namin ngayon ay yung pinaka-flooring ng pergola na yan. Pyeongseong kung tawagin nila dito sa Korea. Yan naman yung plano ng flooring. At ito na yung pinaka-pipe niya. Ang pipe niyan ay may sukat na 100 by 50 mm. Magkahiwalay yan mga ka-woodworks, pinagdugtong na lang namin. Kailangan kasi magkadugtong yan pagka i-assemble na yung mga kahoy. Kung mapapansin nyo pala mga ka-woodworks, octagon yung shape ng flooring ng pergola na ginagawa namin. Palgak kung tawagin naman dito sa Korea. At dito ka-woodworks, sinisimulan ko na ang pagkakat ng kahoy. Ang sukat nga pala ng kahoy na kailangan gamitin dyan ay 140 by 40 mm. At dahil octagon ang shape ng Pyeongseong na may 8 sides mga ka-woodworks, ang bawat kanto niyan ay mayroong 22.5 degrees angle. Kaya naman ang bawat tulo ng mga kahoy na puputulin natin mga ka-woodworks ay 22.5 degrees angle. Kapag gumagawa kami ng ganitong klaseng pergola mga ka-woodworks, umaabot kami ng 2.5 araw bago namin matapos to. Matrabaho tong ganitong klaseng pergola ka-woodworks, pa isa-isa kasi yung pagpuputol ng kahoy. Tapos kailangan magkakalapat o magkakabikit yung mga dugtungan ng bawat kahoy. At kung mapapansin niyo, merong 8 bilog na butas yan mga ka-woodworks. Bale dyan itatayo yung 8 poste ng pergola ngayon. Part 2 ng ginawa naming octagon shape na pergola. Palgak naman kung tawagin dito sa Korea. Sa part na to, nasa mahigit kalahati na kami ng paglalatag ng mga kahoy. Ang ginagamit pala naming kahoy dito ay mason kung tawagin ng mga Koreano. Kapag dinideliver ang ganitong klase ng kahoy dito sa company namin, medyo may pagka-berti pa yung mga kahoy. Parang binababad yata ito sa tubig na may chemical. Kaya siguro medyo nagkukulay berde yung mga kahoy. At medyo basa pa pagdating dito sa company namin. Kaya pinapatuyo muna namin ang mga kahoy na to bago namin i-assemble. Sa part na to medyo masakit na yung mga paa ko sa kakaakyat at kakababa. Kailangan kasi putulin ulit ng paisa-isa yung mga kahoy para lumapat yung mga dugtungan. At dito naman malapit na namin marating yung pinakagitna. Mga 3 layer na lang at matatapos na namin ang paglalatan ng mga kahoy. Kung gusto pala ninyong gayahin ng ganitong style ng flooring, pwede naman kayong gumamit ng ibang klase ng kahoy. At kung ganito na octagon shape din,
Katingin nyo lang yung magkabilang dulo ng kahoy ng 22.5 degrees angle. At yung sukat naman, depende na yun sa laki ng gagawin ninyong flooring. Nagkakahalaga nga pala ng 30.2 million Korean won ang pergola na ito kapag natapos na. O halos 1.3 million pesos sa pera natin.
Part 3 ng ginawa naming octagon shape flooring ng pergola. Palgak naman kung tawagin dito sa Korea. Ito na rin yung last part ng pag-assemble namin ng octagon shape flooring na ito. Sa part na to, tinatanggal namin yung ikalawang layer hanggang sa ikaapat na layer ng kahoy. Kakatingin kasi ulit namin yung dulo ng kahoy na tumapat sa paglalagyan ng bilog na poste. At pagkatanggal naman ng mga kahoy, kakatingin naman ito gamit naman ng jigsaw. Susundin lang namin dito yung kuhit na ginawa namin. Matrabaho talaga ang pergola na ito. Kaya kapag ito ang ginagawa namin, umaabot talaga kami ng 2 araw bago namin matapos ang pergola na ito. Dito flooring pa lang yung ginagawa namin. Yung ibang part nga pala ng pergola na ito, hindi na ako yung gumawa, kundi yung kasama namin Koreano at Vietnamese sa department namin. Ang ginagawa lang namin na ito, bali ito pa lang yung pinaka-flooring ng pergola. At ito yung pinakamatagal at pinakamatrabaho sa lahat ng part ng octagon shape pergola na ito. Dito na isalpak na ulit namin yung mga kahoy at napalabas na rin namin dito yung 8 butas na paglalagyan ng bilog na poste. Sa part na to, ginagamitan ko ng wood trimmer para maging pulido yung pagkakatrim, yung pagkakabilog ng mga kahoy. At pagkatapos ko mag-trim ng kahoy, isusunod naman namin dito yung paglalagay ng habaki o yung pinaka-frame ng flooring na ito. Ang sukat nga pala ng kahoy na ito na gagamitin naming frame ay 250 by 60 mm. Medyo mabigat yung kahoy na ito kaya dalawa kami nagbubuhat. At yung bawat dulo ng kahoy na ito ay kakatingin ko lang ulit ng 22.5 degrees. Yung haba naman depende na yun sa bawat kanto o sa bawat sulok ng octagon shape na flooring na ginagawa namin. Dito isa-isa ulit ang paglalagay namin ng frame o habaki kung tawagin ng mga Koreano. At ito na yung pangwalong frame at matatapos na namin ang pag-assemble ng octagon shape flooring ng pergola.